Isang magandang araw po sa lahat ng nanonood ng videong ito. Hayaan niyo po akong ipakilala ang aking sarili. Ako nga po pala si Nelson Tumala, ang isa sa inyong mga tagapag-ulat sa Unit 11, paggamit ng wika sa iba't ibang sitwasyon. Kami ng aking kasama ang nakatalagang tumalakay sa Aralin 2, Referential at Emotive. So narito ang layunin ng araling ito. Ang mga mag-aaral ay inaasahang na ipaliliwanag ang kahulugan ng referential at emotive na gamit ng wika sa komunikasyon at nakapagbibigay ng mga halimbawa nito. Ayon kay Roman Jacobson, mayroong 6 na wika gamit ng wika batay sa mga salik ng komunikasyon. 2 sa mga ito ang tuon ng ating pag-aaral sa kabanatang ito, ang referential at emotive. Ano nga ba ang referential at emotive na gamit ng wika sa komunikasyon? Ano ang mga halimbawa nito? At bakit mahalaga ang ugnay ng mga salik, gaya ng context at sender, at ng referential at emotive na gamit ng wika sa komunikasyon? Bago natin alamin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng referential na gamit ng wika, ay tuklasin natin kung ano nga ba ang mga ibig sabihin ng mga salitang ito. Una, ang salitang salik. Ang salitang salik ay elemento o bagay na nakakaapekto sa isang bagay o konsepto. Obserbasyon, nakita o napansing pangyayari o katangian. Bugso, biglaan. Sabitla, isang pangungusap na binubuo lamang ng isang salita, ngunit may buong diwa, mahihinuwa o mahuhulaan. Referential na gamit ng wika. Ang referential na gamit ng wika ay nagsasaad na ang wika ay ginagamit upang maglarawan sa context o konteksto. Ang context ay tumutukoy sa impormasyon na maaring nababasa sa aklat, dyaryo, telegrama, babala at iba pa. Sa madaling salita, ang wika sa salik na ito ay naglalarawan o nagbibigay ng impormasyon sa kung ano ang nangyayari sa paligid ng receiver at sender. Narito ang isang halimbawa sa naging dialogo sa pagitan ng guro at mag-aaral sa loob ng silid-aralan. Guro: lumalamig na ang panahon dahil malapit na mag-Disyembre. Mag-aaral: oo nga po, teacher. Sa dialogong ito, ang guro ay ang sender na naglalarawan ng kanyang paligid. Samantala, ang kanyang mag-aaral ay nagsisilbing receiver na sumasang-ayon sa obserbasyon ng guro. Mapapansing, may diin sa konteks ng pakikipag-usap dahil ito ang siyang inilalarawan. Kung gayon, ang gamit ng wika sa usapang ito ay referential, buhat sa paglalarawan ng impormasyon ng sender tungkol sa kanyang paligid na siyang konteks ng usapan. Ang naging dialogo ng guro at mag-aaral ay isang halimbawa ng referential dahil ang guro ay nagbigay ng impormasyon tungkol sa paligid o tinatawag na context at ito ay naging referential sapagkat siya ay naglalarawan ng bibigay ng impormasyon tungkol sa sender o sa receiver. So ang receiver doon ay ang mag-aaral sapagkat siya ay sumasang-ayon din sa naging obserbasyon ng guro patungkol sa kanilang paligid. Sa susunod na naman ay ang emotive na gamit ng wika na tatalakayin ng aking kasama. Maya-maya lamang ay makikita niyo siya. So, ako po ay umaasa na inyong naintindihan kung ano nga ba ang referential na gamit ng wika. Yun lamang po. Paalam! Magandang umaga sa inyong lahat, lalo na sa ating guro na si Binibining Lovely. Ngayon ay aking iulat ang tungkol sa emotive. Ano nga ba ang emotive? Ang emotive na gamit ng wika ay nakatuon sa damdamin o emosyong ipinapahayag ng sender o tagapagsalita. Inaasahan sa kahit anumang pag-usap, hindi lamang simpleng paglarawan at pagbibigay ng impormasyon ang nababanggit ng sender. Ang emotive raw ay ginagamit ng tagapagpahayag gamit ang emosyon, katulad ng takot, awa, lungkot, masaya, at iba pa. At isa na rito ang halimbawa na nasa libro. Halimbawa, yehey, malapit na ang bakasyon. So, ginamit ng tagapagsalita ang yehey na nagpapahiwatig sa kanyang emosyon na siya ay masaya dahil malapit na ang bakasyon. Ang halimbawa, masaya akong muling makasalo ang aking pamilya sa pagkainan. So, ginamit ng tagapagsalita
ang kanyang emosyong siya ay masaya dahil kasama niya ang kanyang pamilya sa hapagkainan. Ikatlong halimbawa, kawawa naman ang mga tao ngayon dahil sa pandemya. So, ginamit ng tagapagsalita ang kawawa na nagpapahiwatig sa kanyang emosyon na siya ay naawa. At yun lamang po at maraming salamat. Ako nga po pala si Kyla ang nag-uulat.